Magandang buhay! Kumusta po kayo? At lalo na ngayon, one day na lang at lilipas na ang 2024 at papasok na ang 2025. Ano kaya mangyari sa 2025? Especially sa mga inaabangan natin, sa mga mangyayari sa ating pong pamahalaan. Lalo na po kay Sara Duterte. Kasi po 3 impeachment cases ang nakahain sa kanya, laban sa kanya doon sa Kongreso. Tingnan natin ano kaya mangyari this coming 2025. Ano po? So, yan po i-discuss natin. Pero bago po yun, kung hindi ko pa kayo subscriber, mag-subscribe na po kayo kay Lola Madam Villanueva. O mag-follow sa TikTok kay Gloria, kay Christian Villanueva. Ito po, i-comment nyo na rin, mag-like, mag-comment, mag-share, para po, at saka press the notification bell para kung kayo po kung ako po ay may bagong video, notify po kayo. So yun po, pag-usapan natin si VP Sara. 3 impeachment cases against her. So sa tingin niyo po ba siya po ay mapapatalsik? Ano kaya mangyari sa impeachment cases na ito? Kasi marami pong mga complaints against her. Ako nga marinig ko nga yung mga una-una, yung mga pagdinig sa Kongreso, tungkol sa mga sa mga budget niya. Ano ba nangyari? Hindi ka makakuha ng kahit anong matinong sagot sa kanya. Hindi po ba? Ayun. So, tapos na nag-imbestiga ang Quadcom, naman. Anyway po, ito po ang masasabi ko. Hindi po tayo pwedeng humatol sa kanya. Hindi ba? Hindi naman tayo yung hukom. Hindi tayo kasama sa Quadcom. Pero, meron po tayong God na pwedeng hingan natin ng payo regarding this matter. Kasi po, ito po yung sinasabi dun sa awit 75, 6-7. Sabi niya, hindi sa silangan, hindi sa kanluran, hindi rin sa timog o hilaga magmumula hatol sa na inaasahan. O kung saan direksyon, timog, hilaga, silangan, kanluran, diyan ba manggagaling? Hindi daw Sabi dito sa awit 75, 6-7, sabi niya gano'n, tanging Diyos lamang ang siyang hahatol sa mapapahamak o magtatagumpay. So, ayan. Sara Duterte, nanindigang wala siyang kasalanan. Diba? Sa harap ng impeachment complaints against her. Pero, ito po maganda sa ating Panginoon. He knows everything. Alam niya ang pagkatao ni Sara. Alam niya kung ano mga nangyari. Ano nangyari sa mga iniharap ng COA. Yung mga acknowledgement receipts na ang nagpirma ay mga fictional na mga tao, hindi ba? But God knows, Kasi nga, marami silang mga sinasabi. Ako hindi ko na masyadong alam yan. Pero, yung sinasabi na, kasi nga confidential kaya confidential, pati yung pangalan ng mga tao. Di ba? Kaya, yun po yung ating, yun po yung sa atin bilang mga pangkaraniwang mamamayan, malay ba natin paano ba yan? Sila yung may access sa mga ganyang impormasyon sila. Pero higit na may alam ay ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. He is omniscient. Ang ating God ay all-knowing. Alam niya lahat ang pangyayari. Kaya kung ito man si Sara ay magtagumpay, manatili pa rin siyang VP for the next how many years pa before 2028, edi manatili siya.
Pero hindi naman, sabi naman dito kung mapapahamak o magtatagumpay, o di nasa kamay na ng Diyos yan. Gagamit siya ng mga tao na may kaalaman. Di ba? Kaya pabayaan natin ang Lord. Ang kailangan lang natin, ipabaya sa Kanya at ipanalangin po natin siya. Kasi siya lang ang may alam. At siya yung pinaka-righteous na judge. Ano po? Alam niya ang lahat. Yan. So, para sa kay Sarah, malalaman natin hatol sa'yo. Sarah, no? Kung ikaw ba ay mapapahamak o magtatagumpay. Amen? So, yung pag-pray natin, Lord, kayo po nakakaalam kung ano po talaga ang pangyayari sa buhay ng aming VP Sara Duterte. At hinihiling po namin ang katarungan, Panginoon, sa kanyang kaso. Sabi niyo sa mga salita sa awit 103 verse 6, Lord, sabi niyo na the Lord works vindication and justice for all who are oppressed. So, kung siya ay oppressed, mag-ano po kayo? Magbigay ng justice. Kung siya naman talagang walang kasalanan, then vindicate her, Lord. At kayo po yung gagawa niyan sa pangalan ng Panginoon Jesus. So, yun po yung asahan natin this coming 2025. Whether our VP Sara ay mapatalsik or not. Ano po? Tingnan natin po, So, yun po. Ito po ang inyong lola. Si Lola Madam Villanueva nagsasabi sa inyo na kapag ang Diyos ang ating gabay, kay saya ng buhay. God bless everyone. Bye.